Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Viral video ng pusa na kinakaladkad ng umaandar na tricycle sa Pangasinan, kinondena. Tricycle driver nagsorry. Pagtangay sa TV sa isang eskwelahan sa Pampanga, sa pool sa CCTV. Presyo ng kamatis mas mahal pa kaysa sa karne ng manok. At mga aktibidad para sa Panagbanga Festival 2025, inilabas na. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa presyo ng kamatis. Presyo ng kada kilo ng kamatis pumapalo na sa 220 pesos per kilo. Mas mahal pa kaysa sa karne ng manok. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, hanggang sa ngayon ramdam pa rin ang mataas na presyo ng kamatis sa iba't ibang pamilihan sa Hilaga at Gitnang Luzon. Umabot na sa 220 pesos per kilo ang presyo ng kamatis sa Sarat, Ilocos Norte. Ayon sa mga nagtitinda, bihirang supply ng kamatis at hindi pa maganda ang kalidad ng mga ito. Nasira raw kasi ang mga pananim na kamatis noong mga nagdaang bagyo. Pilit daw ibinibenta dahil mahal ngayon ang presyo ng kamatis. Sa ngayon, ang farm gate price ng kamatis sa Ilocos Norte ay 180 pesos per kilo. Kakulangan sa supply ng kamatis at ang pagpasa-pasa nito sa mga retailer ang di umano'y nagiging dahilan kung bakit patuloy na tumataas ang presyo ng kamatis sa merkado. Dahil sa mataas na presyo ng kamatis ngayon ay parang anak daw kung alagaan ng mga magsasaka sa Barangay San Roque sa Bungabo, Nueva Ecija ang kanilang mga tanim na kamatis. Bukod sa pinalibutan ng net ang kabuang taniman ay bantay sarado din nila ito. Katulad na lamang ni Mang Reynaldo na may 8,000 square meters na taniman ng kamatis. Kaya rin po ng bagyo, yung kamatis na to talagang halos lahat ng dahon niya nasira. Kaya inalagaan na lang namin ulit ng ilagyan namin ng mga pataba. Ang magsasaka naman na si Mang Larry na mayroong 3,000 square meters na taniman ng kamatis, kabilang daw siya sa mga sumugal na ipagpatuloy ang pagtatanim ng kamatis. Karamihan daw kasi sa mga magsasaka, nasira ang mga pananim na kamatis noong nagdaang bagyong Pepito. Ngayon ako nakaranas ng malang kamatis. Nagtanim na ako ng kung talagang una-una 5 piso. Hindi ko na inulit. Sa tagal ng 10 taon siguro hindi ko na inulit. Ngayon lang ulit. Sa bagsakan ng Sangitan Public Market sa Cabanatuan City, nasa 130 hanggang 180 pesos ang wholesale price ng kamatis. Depende ang presyo sa laki at klase ng kamatis na ibinabiyahe pa Divisoria, Metro Manila, Cavite at iba pang lugar sa bansa. Inaasahang bababa rin ang presyo ng kamatis sa buwan ng Pebrero dahil marami ng magsasaka ang mag-aani. Chris, dito naman sa lungsod ng Dagupan, ayon sa mga negosyante, kumpara nung nakaraang mga linggo, ay bahagya ng bumaba ang presyo ng kamatis. Before kasi, Chris, ay nasa 250 per kilo ang kamatis, pero ngayon ay nasa 200 hanggang 220 per kilo. At ayon nga sa mga negosyante, kagaya sa ibang probinsya, ay kukonti pa rin ang supply ng kamatis sa probinsya ng Pangasinan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Viral video ng pusa na kinaladkad ng umaandar na tricycle sa Pangasinan, kinondena ng ilang animal welfare groups. Sundan sa ulat ni Jeric Pasilyao. Nag-viral sa social media ang video na ito kung saan makikita ang isang pusa na nakatali sa likod ng tricycle habang umaandar at hatak-hatak ito. Ilang beses sinita ng kumuha ng video ang tricycle driver. Boss, pinapirapan mo yung pusa! Noong unay tila sinusubukan pa ng pusang makatakbo pero kalaunay nadapa at nakaladkad ito. Kinundina ng ilang animal welfare groups ang insidente. Napaka-cruel na purposely talaga, apparently very clear na ito ay kanyang tinorture or tinotorture at that time. So it's really super unacceptable. Napakasakit sa puso panoorin. Ang pamunuan ng barangay kung saan nangyari ang insidente, hinanap ang pusa matapos mag-viral ang video. Marami daw itong sugat at agad binigyan ng paunang lunas. Sa ngayon, mas maayos na raw ang lagay ng pusa. Ipinatawag at nakausap na rin daw nila ang 71 taong gulang na driver ng tricycle. Kanina, yun lang defense ng matanda. Sabi niya, mahina na daw ang pandinig niya. So yun din yung binidyo namin.
kaninang umaga. Sa tulong ng Malasiki Police Station, natunton ng GMA Regional TV ang tricycle driver. Ayon sa kanya, gusto lamang daw niyang iligaw ang pusa dahil nangangalmot at nagiging perwisyo sa kanila. Humingi po ako ng pasensya o paumanhin sapagkat hindi ko naman intensyon na yung ginawa ko, yung pusa na aking nailagay sa tricycle ay bilang brutal o kaya kaparusahan. Sa ngayon ay dinala ang pusa sa isang private vet sa Kalasyaw upang ipagamot. Posibleng maharap sa kaukulang reklamo ang tricycle driver. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Pagtangay ng isang lalaki sa TV sa isang eskwelahan sa Guagua, Pampanga sa pool sa CCTV. Naka-alerto Glam Caligdan Dizon. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng lalaking ito sa isang pampublikong paaralan sa Guagua, Pampanga. Kita sa CCTV ang pagbaba ng lalaki mula sa pader ng eskwelahan na may daladalang malaking kahon. Pagbaba, kalmado at simple lang na naglakad ang lalaki na parang walang nangyari. Sa aming pag-iimbestiga, dumaan yung suspect doon sa likod ng eskwelahan sa may siwang. Nung nakapasok na siya, dumaan sa bubong. Sinira po niya yung bubong kisame at nakapasok siya. Ninakaw ng suspect ang isang TV na ginagamit ng mga guro sa pagtuturo. Inilagay niya ang TV sa dala nitong kahon. Ayon sa pulisya, marami na raw insidente ng pagnanakaw na kinasangkutan ng suspect kahit noong menor de edad pa ito. Kabilang din siya sa watchlist ng pulisya dahil sa illegal na droga. Talaga trabaho na niya yung magnakaw, kaya nagpapasalamat din ako kasi nasolve na natin to at malaking bagay ito para sa atin na nahuli na kasi nga pag hindi natin mahuli to, sigurado magnanakaw at magnanakaw pa rin ito. Nakuhanan din ng shabu ang suspect noong mahuli ito. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng Guagua Police Station at sinampahan na ng mga kaukulang kaso. Glam Caligdan Dizon, 1 North Central Luzon. Samantala, mga taniman ng pakwan sa Mangaldan, Pangasinan nasira dahil sa pag-ulan. Silipin sa report. Umaaray ngayon ng ilang magsasaka matapos masira ang kanilang mga pananim na pakwan sa Mangaldan, Pangasinan. Huling linggo ng Desyembre hanggang ngayong January ang schedule ng pag-aani ng mga pakwan. Pero dahil na rin sa sunod-sunod na pag-ulan, sa nakalipas na mga araw ay naapektuhan ng mga bunga. Oo, lugi sila. Merong umiyak pa nga eh. Kasi malaking puhunan nila. Tapos wala din. Wala rin. Kabilang sa mga barangay sa Mangaldan na nagtatanim ng pakwan, ang Lanas, Amansabina, Alitaya at Bunlag. May mga naisalba naman daw na bunga pero kukonti lang at kulang pa sa laki ng gastos ng mga magsasaka sa pagtatanim ng pakwan. Paliwanag ng Agriculture Office, hindi maganda para sa mga bunga ng pakwan ang sobrang tubig dala ng pag-uulan. Sa monitoring ng tanggapan, nasa 70% na rin ang na-harvest itong holiday season, kaya konti na lang ang mga bunga na apektado ng pag-uulan. Yung mga late planted na yun ang mga maapektuhan pag talagang bubuhos ang malakas na ulan. Makikipag-ugnayan daw ang Municipal Agriculture Office sa Department of Agriculture para mag-request ng libreng watermelon seed para ipamigay sa mga apektadong magsasaka. Inaalam din ng Agriculture Office ang kabuang danyos dulot ng pag-ulan sa mga pananim na pakwan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga aktibidad para sa Panagbanga Festival 2025 sa Baguio City, inilabas na. Silipin sa report. Inilabas na ang mga opisyal na schedule at maging mga aktibidad sa selebrasyon ng 29th Panagbanga Festival sa Baguio City. Sa February 1, nakaschedule ang Grand Opening Parade, habang nakaschedule naman sa February 22 at February 23 ang pinakamalalaking aktibidad na Grand Street Dance at Grand Float Parade. Tema ngayong taon ng festival ay Blossom Beyond Boundaries. This year's theme, Blossom Beyond Boundaries, reminds us that growth knows no limits. It embodies the creativity, passion, and unity that define our community. For nearly 3 decades, the Panagbanga has been a platform that bridges cultures, creates new friendships, strengthens established partnerships, and showcases the best of what Baguio can offer. With the artistry highlighted in the various Panagbanga activities, we have captured
the hearts of our visitors. Aabangan din sa Panagbanga Festival 2025 ang Panagbangascapes, tampukan nagagandahang landscapes na Tatak Cordillera, Session Road in Bloom at Fluvial Parade. Libu-libong turistang inaasahang muling makikisaya sa taunang selebrasyon. Panagbanga has been existing because of teamwork and cooperation, resilience of the people of Baguio. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dead on arrival sa ospital ang 25 anyos na si Giovanni Fercabat matapos sa pagbabarilin ng sariling ama noong Biyernes sa San Nicolas, Ilocos Norte. Nagtamo ng tama ng bala sa katawan ang biktima. Tinukoy naman ang sospek na si Fermin Cabat Jr., 58 anyos. Nakainom daw noon ang sospek nang mangyari ang insidente. Sa investigasyon, habang nagtatalo ang sospek at kanyang misis, umawat ang biktima at doon pinagbabaril ng sospek ang anak. Sa pagresponde ng pulisya, 2 magazine ng 5.56 at 2 magazine ng 7.62 at 5 basyo ng baril ang narecover sa crime scene. Ay sa pulisya, nadakip ang sospek sa bayan sa ginawang hot pursuit operation pero hindi nabawi ang ginamit na baril. Selos umano ang ugat ng away ng sospek at kanyang misis. Napagalaman na dating nahulihan ng baril ang sospek noong 2014. Narap ngayon sa kasong parricide at paglabag sa RA 10501 ng sospek. Ayon naman sa pulisya, tumanggi magbigay ng pahayag ang sospek. Mangingisda nalunod sa ilog sa Pagudpud, Ilocos Norte. Tutukan sa report. Umabot sa halos 15 minuto ang itinagal para ma-revive ang lalaking ito na muntik nang malunod sa dagat sa bahagi ng Saud Beach, Pagudpud, Ilocos Norte. Pagkakuha sa biktima mula sa dagat ay agad itong binigyan ng first aid at CPR. Ligtas na ang biktima na residente rin sa bayan ng Pagudpud. Napag-alaman na lasing umano ang biktima nang maligo ito sa dagat. Nasawi naman ang 36 anyos na mangingisda matapos malunod sa Kaparispisan River sa Barangay Saud, Pagudpud, Ilocos Norte noong Sabado, January 4. Sa investigasyon, gabi noong January 3, nagpaalam ang biktimang si Michael Dudongo sa kanyang live-in partner na mag-aayos lamang ng fishnet sa ilog, subalit hindi na siya nakabalik. Sabi ng pulisya, posibleng nadulas ang biktima kaya nahulog sa ilog. Sa isinagawang pagsusuri ng Pagudpud MHO, pagkalunod ang ikinamatay ng biktima. Glam Kalikdan Dizon, One North Central Luzon. Mga jeep na biyaheng Dagupan City balik na sa kani-kanilang dating ruta ayon sa Poso. Sundan sa report. Epektibo ngayong January 6, balik na sa dating ruta ang mga jeep na biyaheng Dagupan City. Gaya na lang ng mga jeep mula sa Mangaldan, San Jacinto, San Fabian at Manawag. Pinapayagan na silang dumiretso sa AB Fernandez Avenue at kakanan sa Rizal Street. Maging mga jeep mula sa Calasiao, diretso na sila sa Perez Boulevard at kakaliwa sa Mayombo Road. Sobrang luwang po ngayon tignan kung mapapansin kung makapasyal po kayo dito sa Dagupan at mapapansin niyo po yung mga kalsada ang luwang at maliwalas mong tignan ngayon. Ayon sa Poso, malaking bagay na balik two-way na ang corner MH del Pilar at Perez Boulevard. Malaking porsyento po yung luwag ng traffic ngayon compare po doon sa dati kasi napansin po natin na medyo lumuwang po yung mga kalsada. Malaking bagay para sa mga motorista ang hakbang na ito ng Poso. Maraming bagay para hindi matraffic. Ginawa na rin. Dahil maluwag na rin, ma'am. Maluwag na yung daan. Inaasahan na sa mga susunod na linggo, sa oras na matapos ang mga road elevation project ng DPWH, ay mabuksan na rin sa mga motorista ang iba pang ginagawang kalsada sa lungsod. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sa mga motorista, may taas presyo ang ilang produktong petrolyo sa unang Martes ng taong 2025, bukas po yan, January 7.
Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, magtataas ng 1 peso and 40 centavos sa kada litro ng diesel. 1 peso naman sa kada litro ang dagdag sa presyo ng gasolina at ang Sea Oil at Shell may taas presyo na 1 peso sa kada litro ng kerosene. Samantala, ilang deboto ng Nuestra Señor Divino Tesoro sa Calasiao, Pangasinan nagpapasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos. Silipin sa report. Mula sa Dagupan City, maagang nagtungo sa Nuestra Señora Divino Tesoro Shrine sa Calasiao, Pangasinan ang mag-asawang sina Dodi at Maricar Velasco. Taimtim nilang ipinagdasal at ipinagpasalamat sa Diyos ang paggaling ni Maricar mula sa karamdaman. Ayun yung negative na yung result ng lab test ko. Kaya salamat sa Diyos. Okay na. Nagkaroon daw ng sakit na TB si Maricar hanggang sa tinamaan din daw ang kanyang atay dahil sa patuloy na pagdarasal at pananampalataya. Negative daw ang naging resulta ng mga isinagawang lab test kay Maricar. Isang milagro raw kung ituring nilang mag-asawa nang malaman kaninang umaga ang negatibong lab test result. Kaya ngayon nagpagaling namin sa doktor ngayon. Yun, natuwa nga kami. Gumaling yung TB niya. Gumaling din yung sa liver niya. Kaya lahat ng result niya sa laboratory, puro negative lahat. Isa lamang ang mag-asawang Velasco sa maraming deboto ng Nuestra Señor Divino Tesoro na sa dasal kumakapit upang maramdaman ang mga biyaya ng Diyos. Samantala, ilang araw bago ang pista ng Poong Jesus Nazareno sa January 9, unti-unti nang dumadagsa ang mga deboto upang mag-alay ng panalangin. Samantala, kahapon ay ipinagdiwang ng Simbahang Katolik ang Epiphany of the Lord, isang manifestasyon sa paniniwalang Katoliko na si Jesus ang Mesiyas na anak ng Diyos na isinugo para sa kaligtasan ng sanlibutan. Basically, yung Epiphany is pagpapahayag o may ipinakita na may totoong may Diyos na isinilang sa sabsaban, pero ang kaakibat nito ay yung kasama nito yung tala na nag-guide doon sa mga magi para mapalapit sa ating Panginoon. Kasama si Henry Duminsil, Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa dahil sa pag-iral ng iba't ibang weather systems. Kabilang pa rin dito ang mga nakakaapekto na sa bansa mula pa noong holiday season, ang Amihan, Shearline at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang Shearline at ITCZ ay parehong binubuo ng makakapal na ulap mula sa pagsasalubong ng hangin mula sa magkaibang direksyon at may magkaibang katangian. Base naman sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin sa Apayao, Cagayan, Isabela, Mountain Province, Quirino at Aurora. Malalakas ang buhos ng ulan sa ilang lugar na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa mga naghahanap po ng trabaho, may trabahong lokal ang maaaring applyan sa Local Recruitment Activity bukas, January 7, 2025. Isasagawa ito sa Pangasinan Peso sa Capitol Complex sa Lingayen, Pangasinan. Monster ship ng China nakita sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Tutukan sa report.
Gamit ang dark vessel detection ng Canada, na-detect ng Philippine Coast Guard ang paglalayag ng vessel 5901 o ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa layong 54 nautical miles mula sa Capones Island sa Zambales. Kaya agad daw ipinadala ang BRP Cabra kasama ang Caravan Reconnaissance Aircraft para tignan ang ginagawa ng monster ship. Alas 5 ng hapon nitong Sabado, nakumpirma ang presensya ng barko sa Bajo de Masinloc. Coast Guard, CD5901. This is BRP Cabra, MRRB 4409. We are reminding you that you are inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Tingin ng PCG, layo ng China na sindakin ang mga Pilipinong mangingisda. They want to legitimize their presence sa vicinity ng Bajo de Masinloc. I think this also threatens ang ating mga mangingisdang Pilipino para hindi sila makapangisda sa area ng Bajo de Masinloc. June 2024 nang mamataan ang monster ship malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kumpara sa 2,265 tons ng BRP Teresa Magbano at Melchor Aquino na mga pinakamalalaking barko ng ating Coast Guard. 5 beses na mas malaki ang monster ship ng China sa bigat na 12,000 tons. Ito ang pinakamalaking Coast Guard ship sa mundo. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Sugatan naman ang 4 na katao matapos magsalpukan ng isang motorsiklo at kulong-kulong sa bahagi ng barangay Gigisangin, Santa Barbara, Pangasinan, pasado alas 11 ng gabi noong Sabado. Sa investigasyon ng pulisya, patungo sana sa bayan ng Santa Barbara ang motorsiklo, subalit bigla umanong nag-overtake ang kulong-kulong sa isang sasakyan na nasa harapan nito. Hindi umano nakita ng driver ng motorsiklo ang paparating na kulong-kulong nang ito ay mag-overtake kaya nagsalpukan ang dalawang sasakyan. Bunsod nito nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang dalawang driver, gayon din ang kanilang mga sakay. Nakatakdang mag-areglo ang dalawang panig. Wala naman pong casualty pero still dinala pa rin lahat sila sa ospital at nilapatan lang po sila ng ng paunang lunas. Ilang mangingisda sa Pangasinan pahirapan daw ang paglaot dahil sa matataas na alon sa dagat. Sundan sa report. Hindi raw regular na nakakapalaot ang ilang mangingisda sa Pangasinan nitong mga nakaraang araw. Delikado raw kasi at malalakas ang mga alon sa dagat. Idagdag pa ang epekto ng panakanaka at bigla ang pag-ulan. Dahil hindi nakakapalaot, apektado ang supply ng mga isdang dagat at seafood. Maalon pa po. Pagkuan, umina ng isda na naman, walang mahuli. Kasi yung kuan noon, naglindol, lumalaki ang alon. Dahil kakaunti ang huling isda at seafood, tumaas ito ng 50 to 150 pesos kada kilo sa talipapang ito sa Labrador, Pangasinan. Gaya ng pusit at yellowfin mula sa 200 pesos, ngayon nasa 350 pesos na per kilo. Ang pampano na 400 pesos per kilo noon, nasa 450 na ngayon. 150 pesos ang itinaas sa kada kilo ng Blue Marlin na mabibili ngayon sa 650 pesos per kilo at 50 pesos din ang dagdag sa presyo ng hipon na nasa 600 pesos per kilo ngayon. Tumaas po dahil konti po ang isda ngayon dahil sa maalon po. Okay naman po. Wala tayong magagawa. Ayon sa ilang tindera, mula pa nitong December 2024 naranasan ng mataas na presyuhan ng ilang isda. Posible pa raw itong tumaas dahil sa nararanasang sama ng panahon. Kasama si Ron Tanyedo, Glam Calicdan Dizon, 1 North Central Luzon. Ngayong gabi, Bardagula na. Tutukan ang world premiere ng pinakabagong action drama series, Mga Batang Riles. Pagbibidahan ni Miguel Tan Felix bilang Kidlat Asuncion. Makasama rin niya sila Cocoy de Santos bilang Kulot, Rahel Birria bilang Sig Borja, Bruce Roland nagaganap naman bilang Matos Victor, at Antonio Vinson nagaganap bilang Dagul Moreno. Layunin ng Mga Batang Riles na magbigay ng inspirasyon sa mga manonood sa kwento ng katatagan at walang humpay na paghahangad ng hustisya sa gitna ng kahirapan. Ang tinaguriang Mga Batang Riles, magtatagumpay kaya si Kidlat at ang kanyang mga kaibigan at mabigyan ng hustisya ang Sitio Liwanag. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa GMA Prime. Mapapanood din ng Global Pinoys via GMA Pinoy TV.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.